Magkaiba yung langis ng mga kotse doon sa mga motor natin. Kung mali yung may ilalagay yung langis, magkakaroon to ng damage doon sa mga gears nyo pati doon sa clutch. I-change oil ko si Zainay. So papakita ko rin sa inyo kung paano mag-change oil ng C9000. Ay, C9000, C900. Boss, meron kayo nilalagay sa likod ng plate para hindi matupi yung plastic? Wala. Sige, thank you. Ay, sorry. Welcome back sa akin channel. Ako nga po pala si Duncan Ride. Sa video na to, magpapalit ako ng langis ng aking C900 at mahalaga na magpapalit tayo regularly ng langis kasi dito nakasalala yung buhay na mamakina natin. Hindi ko muna ginamit yung C900 kasi kailangan patiningin yung langis. Patiningin nga ba? So, ginamit ko muna yung scooter kasi yun naman talaga yung ginagamit ko pagpasok sa trabaho yung scooter. Napaka-reliable, hindi magastos sa gasolina. So, ngayon, panoorin natin kung paano ko palitan ng langis yung C900. Bago pala lahat, may kukwento ko sa inyo. Meron kasi akong nakuha langis. Nailagay ko na siya doon sa motor. Pero, pagkakamali ko, di ko masyadong chinek kung anong API yung langis na nailagay ko. So, mahalagang malaman kung anong API yung langis para malaman nyo kung compatible nga yung langis na ilalagay natin dun sa mga makina natin at dun sa clutch at sa gears ng mga motor natin. So, for example, dito sa C900, ang mga compatible, ang mga recommended na langis para sa motor na C900 ay yung type API SG, SH, SJ, SL, or SM. Yun yung mga API na pwede sa motor natin, yung C900. Pero, with JASO, JASO, with JASO, MA, MA1, or MA2 rating and with viscosity na 10W40. Yun. Kasi actually, ang unang pagkakamali ko, akala ko porket naka 10W40 na yung langis is pwede na doon sa motor. Hindi pala. Magkaiba ang langis ng mga sasakyan, yung mga 4 wheels, yung mga jeep, kotse, mga trucks, doon sa sa motor, magkaiba yung langis ng mga kotse doon sa mga motor natin. Kasi doon sa kotse kasi, magkahiwalay langis sa engine niya, saka doon sa kanyang gear, saka sa clutch. Yun. Compared dun sa, unlike dun sa motor, na iisa lang yung langis na ginagamit dun sa engine at sa mga gears niya pati sa clutch. So, yun. Kung mali yung may ilalagay yung langis, magkakaroon to ng damage dun sa mga gears nyo pati dun sa clutch. So, meron posible magkaroon ng slipping dun sa mga clutch. So, yun. Kailangan mahalaga malaman yung type ng oil na ilalagay nyo sa inyong mga motor. So, para maiwasan yung mga damages. So, may bibigay ko sa inyong document. Paki-check na lang para ma-research nyo rin, malaman nyo rin. Okay? Alright! So, tara, panoorin natin. Ay, nako, uwi na ako. And guess what? Ito dalawa ngayon. Si Mio ay na napakadumi. Alright, tara. So, pag uwi ko ng bahay, una kong gagawin, i-change oil ko si C900. Sir? Sir? Labas na po. Thank you, sir. Ayaw. Aray ko, hina ng preno ni scooter. So anyway, yun, pag uwi ko ng bahay, yun ang una kong gagawin, i-change oil ko si Zainay. So ipapakita ko rin sa inyo kung paano mag-change oil ng C9000. Ay, C9000, C900. Hindi naman siya ganun kahirap, napakasimple lang. Mas simple kumpara sa mga naunang motor at big bike ni Kawasaki. Kasi dati kailangan mo pang i-bleeding. So luluwagan mo ng konti yung oil filter para may tumagas na konting langis. Sa ganon, yun, pag okay na siya. Pero sa ngayon kasi hindi na nun kailangan, katulad nung ginagawa ko sa Vulcan saka sa C900, hindi mo na siya kailangan i-bleed. So dito tayo sa Makati ngayon, yun, napakaingay, napaka-traffic at napaka-busy. Uy, Ninja ZX6R. Dito tayo nga sa Buendia, Makati, mga kaibigan. Salamat pala sa panonood ng aking vlog at sana magpatuloy yung suporta at para sa ganoon ay lumago ang ating channel. Munti ka na ako roon. Ay puta. Ay nako, bigla humihinto kasi may biglang tumawid. So kakatapos lang ng trabaho, kaya uwi na. Welcome to the Philippines, ang bansang puro traffic. Hindi ko ibebenta tong scooter na to kasi malaki pakinabang sa akin ito. Napakatipid talaga, napaka-busy namin itong motor na to. Ilang cc kaya to? Hop. Wag na wag, tulin din yan. Kaso ingat ka sa lubak dyan.
Bibili ako ng yung nilalagay sa likod ng plate para hindi masyadong matupi. Kasi yung Vulcan ko, madalas natutupi yung plate number eh. So maganda meron siya nakapailalim sa kanya na isang plastic na plate na medyo makapal. Para sa ganun, kung matatamaan yung plate, hindi siya madaling matupi. Boss, meron kayong nilalagay sa likod ng plate para hindi matupi yung plastic? Wala. Ando sa kabila. Sir, may nilalagay kayo sa likod ng plate para hindi matupi yung plate number. Yung plastic na nilalagay sa likod. Ay, sorry. Hindi ito, sa ilalim. Wala. Sige, thank you. Laro. Next time na lang. Tanggalin muna natin yung cover ng motor. Inilabas ko muna yung motor sa garahe. Grabe, napakabigat. Ayan, nakaisa siya ron. Isa muna ng video gamit ang gimbal. Tanggalin natin yung oil filter. Saka yung drain bolt. Gumamit tayo ng oil pan para dito tumulo yung langis. Gumamit tayo ng tamang tools para matanggal yung oil filter. Yan, dahan-dahan lang para tumulo yung langis do sa oil filter. Tapos yung drain bolt. Yan. Hanapin natin kung anong size ng socket. Ipwesto ang oil pan. Oops. Yan, saluhin natin yung oil. Malapit na mapuno yung langis doon sa oil pan, kaya kumuha muna ako ng isa pang lalagyan para masalo yung langis. So ibinalik ko muna yung drain bolt para tumigil siya sa pag-agos kasi napupuno na yung oil pan. Tapos nilagay ko muna siya sa isa pang lalagyan kasi napupuno na nga siya. Ayan. Yan, tumulo na nga. Tinanggal ko ulit yung drain bolt para tumulo siya ulit. A few moments later. Wala pa pala akong oil filter. Punta muna tayong tindahan, bibili tayo ng oil filter. Tingin tayo dito sa local auto shop. Sa local, yun na yun. Oil filter po. 16097 filter. Ano ba to? Pang motor kasi to eh. Ay, sorry. Pwede po yata dito pang Civic eh. Honda, ano yan? Ito, 6? Di. Pwede na to. Kahit yung kasukat lang po. Pero pang Civic yung ginagamit ko po rito eh. Kasi Kawasaki yung yung filter. Pasok. Pa? Ayan ang bumili para makadaan sa highway. Kaya nga ho. Mas mura gas kaya sa kotse. Oo, hirap parking hirap. Sa parking. Yun. Ito na pala yung nabili kong oil filter. Pares lang siya sa Honda Civic. Higpitan natin siya ng tamang higpit. Ganun din ang drain bolt. Ingat sa paghigpit. May tamang torque ito. Check natin manual. Hindi ko na nakuha ng video yung paglalagay ko ng langis. Pero kailangan na sundin natin kung gaano karami langis na pwede natin ilagay. At checkin natin maigi kung tama ba yung level ng ating langis. After natin lagyan ng langis, iset natin sa motor natin yung next na oil change natin para sa ganun hindi natin makalimutan.